Magandang gabi Pilipinas. Tayo ay nandito ulit sa ating pwesto. Kaming dalawa ni Protek ay nag-aabang sa pintuan kung may kakatok pa ba sa oras na ito, di ba? Time check ay oras po natin ay siguro nasa alas 8 pa lang siguro pasado. Tama, nasa alas 8, 8:40 plus pa lang. Ngayon ay may babahagi lang tayo kasi medyo na alidbagbaran ako sa no isang gabi do sa palipad hangin ng isang nilalang. Diba? Kinumpronta ko na talaga, kumbaga ba, inalam ko na talaga yung ano niya, yung pananalita niya at kanyang kilos akala niya security lang, porket security ako, hindi ako marunong magbasa ng pagkatao, di ba? Hindi naman tayo basta lang security, di ba? Kaya ako lumapit ako nagsalita sa kanya. Tatakbo pa yata to sa kwarto niya nung ako'y alam niya na ako'y lalabas tayo hindi man tayo na-trigger, na-intriga lang tayo sa kanyang pananalita sapagkat kanyang mga sinasabi kasi sa bagong lipat naming sa aming inuupahan ay para siyang ang dating niya siya'y may-ari ng ng bahay. Banat ba naman niya ilan ba kayo diyan? Kumbaga ba kumatok naman ng maayos at parang may inabot na hindi ko alam, tapos sinabi niya ilan ba kayo diyan? Ilan ba ventilador niyo diyan? Kumbaga ba parang yung dating niya para siyang may-ari ng bahay, diba? At tapos bigla pang nagsalita ng gusto niyo ba ng trabaho? Bibigyan ko kayo ng trabaho, kuya, mag-aan sa inyo ng sabi ko ano to? Ang lakas naman ito sa kay Universe, sabi ko. Parang may something. Siyempre ako naman lumabas ng aking silid. Ito namang taong ito para namang nakakita ng multo, gustong pumasok sa kwarto at magsara ulit ng pinto. Diba? Kinumpronta ko lang siya. Sabi ko sa kanya, pre, may tanong lang ako. May relasyon ba kayo ng tao dito sa baba? Diba? Sino doon? Sabi ko, itong sa baba. Sabi niya kagad sa akin, yung bata. Hindi ko nga alam ang number nun, hindi ko nga kilala yun Sabi ko, nako. Sabi ko, sana maputol ang dila nito. Sabi ko sa isip-isip ko. Pagtapos nun kung ano-ano nang sinabi sa akin. Sabi ko lang naman sa kanya, di ba may asawa ka? Opo, may asawa po ako. May papo ka pa sa akin. Oo, may asawa po ako. Di ba? Kahit sabihin na natin nagre-respeto ka, naririnig kita palagi, ang kausap mo lagi wala kang respeto Parang ikaw ang laging nasusunod Parang gusto mo ikaw lagi ang masunod sa isip-isip ko. Di ba? Para siyang na gulat, parang hindi niya alam kung anong sasabihin niya tinitingnan ko ang kanyang mga mata para siyang hindi makatingin na sa akin Kumbaga ba parang bigla siyang nagsabi ng kahit ipatawas mo pa ako, kahit tawag nito background check ko siya, matinuro siyang tao, kahit ang pamilya niya, kahit wala tanin ko pa raw. Sabi ko, isip-isip ko, sabi ko, wala naman akong, hindi ko naman kailangan yan Ang tanong ko lang ay sagutin mo. Sabi kong ganun. Ang sabi pa sa akin hindi ko nga kilala yan, at saka ba't ako papatol sa bata? Sabi sa akin ganun.
Nako, sabi ko sa isip-isip ko talagang dila nito, sarap putulin. Ako naman kalmado lang tayo. Bigla mo naman nagsalita pa sa akin ng gusto mo magharap pa tayo nila dyan sa baba, pati si ate. Sabi ko, what for? Sabi ko, hindi ako tanga, gago. Sabi ko, isip-isip ko lang. Na ano lang ako sa kanya. Nag-isip pa kagad ako Alam mo naman tayo. Sabi ko, gusto mo pang magkaroon pa na ako lalo ng kumbaga ba, gusto mo pa maging bidaw lalo sa pelikula Sabi ko, isip-isip ko, sino bang tao na kukumprontahin natin ng salita na ganung salita na pumapatol sa'yo itong tao, di ba? Siyempre malalong lalala lang, ang lalabas na ako na naman ang masama. At saka sinong taong magsasabi ng ganong senaryo? Isipin mo nga. At aamin na may relasyon kayo ng tao sa baba. Ibig kong ganon. Sa isip-isip ko lang. Gagawa ko nitong bobo, tanga. Baka nga sila ang nabobo at naging tanga sa'yo Isip-isip ko. Ako pa aanuhin mo. Gagawin mo akong kengkoy. At yung pabulong-pulong sa akin dyan sa may likod ng pintuan. Sabi ko, ikaw lagi kita namamataan sa likod ng pintuan ko. Na may binubulong ka na parang dasal na hindi ko maintindihan. Sabi niya, hindi ako yun. Sabi ko, napaka-sinungaling talaga sa isip-isip ko. At sabi ko sa kanya, bakit ka na nung nagbibideo kayo ako nung araw na yun para kang inis na para ako mo kung gustong anuhin sa kwarto at para kang naggumagawa ng sabi niya hindi ako yun, wala akong doon, hindi ako yun. Sabi ko, putang inan tong taon na to, puro hindi daw siya yun. Sabi ko, anak ng tokwa talaga. Pati yung sabi ko sa kanya na yung borders natin dito na paalis kausap nyo ni ate yung may-ari yung aalis lumabas lang ako ng kwarto bigla kayo naglaho bigla. Parang tinignan ko agad kayo para kayong nakakita ng multo to parang si ate rin sunod-sunuran sa'yo. Isip-isip ko sabi ko, ano kayong ginawa nitong mahika? Sabi ko, hindi naman na ang pagkakakilala ko kala ate hindi basta-basta ito nagpapaniwala sa mga tao na at mukhang matalino namang tao to na hindi magpapaloko. Sabi ko, wala Kaya nagtahi-tahi lahat sa aking isipan. Diba? Kung dati kaya nyong magmanupula ng tao at magmanloko hindi mo ako maluloko. Sabi ko sa isip-isip ko. Ang sabi ko lang sa'yo yun lang aminado ka rin pala na may asawa ka. Diba? Sabi ko, buti na nga lang, hindi ko sinabi na ng salita na hindi mo na naisin Buti lang sinabi ko na wag mong tawag dito, wag mong babuyin sila. Sabi kong ganun. At hindi mo dapat ginagawa yan dahil may pamilyado kang tao. Sabi ko, i-focus mo yung sarili mo sa pamilya mo. Sabi kong ganun sa kanya. At sabi ko, hindi mo dapat, marami pa sana akong sasabihin sa kanya nun Ina-interrupt kami ng pusa. Alam mo naman ako yung pusa galing sa kwarto ko, siguro pumasok sa kwarto ko, hindi ko na malayan si Wangwang, yung lagi nandun sa taas na maingay. Pati pusa, anuhin mo, sabi ko, bigla niya sinigway yung tungkol sa pusa Sabi ko sa kanya yung pusa,
May buhay din yan. Hindi mo dapat yan na inaano. Sabi kong gano'n sa kanya. Ako, mahilig ako sa hayop. Sabi ko, may buhay din yan. Sabi kong gano'n sa kanya na gano'n. Kung hindi lang ako naka-interrupt ng pusa, marami akong sasabihin sana nun eh. Kasi para na ako na anuhan nun eh. Na anuhan sa kanya, puro kasinungalingan. Lahat ng sinasabi ko, lahat ay hindi niya inaamin. Sabi ko, isip-isip ko kulang na lang nung nakita ko kayo ni ate kulang na lang magtatatakbo kayo pababa tapos pagsilip ko imbis na papunta kayo doon sa tindahan, pumunta kayo doon sa baba, sa kwarto. Sabi ko ano to? Kaya hindi mo ako lasing? Bulag? Kaya lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng ginawa mo na ito, ay pinapasa Diyos ko na lang lahat. Kasi nakikita naman niya yan lahat At wala naman akong intensyon sa kanila na masama. At wala akong balak na saktan at lokohin sila. Ikaw, nagpakatotoo ka ba? Ang tanong ko sa'yo, minahal mo ba? O minahal mo lang yung katawan ng tao? Diba? Dahil sariwa at bata. Diba? Ako, wala naman akong problema Wala naman akong pamilya, wala akong asawa, wala akong anak. Ako nga hindi makapag-proceed ng maayos sa kanya dahil nire-respeto ko. Gumagawa ako ng tamang hakbang ikaw, nadali mo na pala lahat-lahat. Kaya pala imbis na maging mabuti ako sa kanila, naging masama pa ako. Baka nga ikaw din ang pumasok sa silid ko Ikaw ang nagbaklas para ako maging masama sa magulang ng babae. Para ako matrigger na magalit Gumawa ka ng eksena na ako ay komprontahin si ate. Ako magalit ng para kami magkaroon ng agreemento wala namang ibang papasok dun siguro na ano ka na sa akin sapagkat ay natatakot ka na maagawang ka, di ba? Kaya gumawa ng eksena na ganun. Ako pa, para gusto mo ko rin mapatalsik doon, umalis na lang, matakot. Ano ko? Hindi ako takot. Ayun na. Nagsisisigaw ako doon, wala nga lumabas Sabi ko sa kanya, anong araw na yon, hihilahin ko titi nun Well, ikaw talagang nasa isip ko nun. Sabi ko sa isip-isip ko, ikaw ang gumawa ng ganong senaryo para ako magalit sa kanila at maging masama ako sa paningin ni ate at lalo akong maging bad shot. Para ikay mabuting nilalang at magpatuloy mo yung kayabangan at kahambugan mo. Diba? Kaya Diyos na ang bahala sa lahat ng ito. Diba? Ito sinasabi ko lang sa'yo. Dahil hindi ka totoong tao. May siguro meron kang nais na gusto mong maging iyo rin di ba? Yung datingan mo, kala mo ikaw na may-ari ng bahay. Sabi ko, isip-isip ko, ano ba tong papel nito, di ba? Kung ikay
walang asawa eh. Walang problema sa akin eh. Kaso may asawa ka na para kang linta dumikit sa mag-ina. Hindi mo ba alam yung pwede kang makulong sa kaya kaanuhan mo? O baka nga pinangakuha mo ng kasal to, o baka kasal na rin kayo nito eh. Diba? Kaya nadali mo na nadali lahat eh. Diba? At baka na bukayo ka na rin siguro. O. Kahiya na lang ang nangyari, kumbaga pa. Gamitan na lang ang nangyari sa inyo eh. Pero kung tutusin, pwede kang kasuhan eh. Pwede kayong makulong. Diba? Ito yung lang ha. Sinasabi ko lang. Yung pagpapalsification din ng document, sinasabi ko rin yan. Hindi ko, yan ha. Lahat yan, tumatakbo lang sa isip ko. Diba? May mga kukonsyaba siguro ikaw na hindi ko maintindihan eh. Noong araw na yun eh. May narinig pa ako na nagsalita ng pagtapos ng eksena na yun eh. May nagsalita sa'yo na pumasok doon sa silid mo na lalaki. Nabusesan ko rin eh. O ano na naman yan? Ang dami mo nang sa akin ha. Sabi ng lalaki. Pangalawa na yan, ayusin mo na. Sabi sa yung gano'n. Tapos para kang bata na, sabi ko. Tapos meron pa matandang babae din. Pumunta. Diba? Kaya sabi ko, ano to? Ha? Yung mga eksena to, sabi ko, isip-isip ko. Yun lang. Kaya, sinasabi ko lang ito, kasi baka hindi lang baka kinuwento mo na na inaway kita, kesyo ganito ganyan ang sinabi ko, minali mo na naman ang istorya, at ako na naman ang naging masama sa kanila, at ikaw na naman ang maging mabuti, di ba? Kaya sa YouTube ko na lang ito i-upload ang lahat ng ito. Ay kung mabasa kung marinig nila ito at malaman nila, nasa sa kanila na lang ito kung paniniwalaan nila ako. Kung ikay mas malakas ang pananampalataya mo sa demonyo, talagang sila ang at nahumaling na talaga sa iyo sila, wala na akong magagawa. Ako lang, kinausap lang kita at sinabi ko lang sa iyo na wag mong anuhin yung pamilya. Kung may asawa at anak, may pamilya ka na. Kahit sabihin na natin, isip ko nagkagusto na rin sa iyo ito, hindi mo pa rin dapat ito hindi naman magkakagusto ang isang tao kung hindi mo ito ginawa ng kumbaga ba, pangako o anong mga matalinghagang salita o romansang demonyo, di ba? Sinasabi ko nga ang tao, ang umiibig, nabubulagan yan, nagiging bobo. Kaya alam ko lahat yan. Kahit bawal pa yan, pag ginusto at nabaliw na ang isang tao sa atin o sa iyo, talagang patuloy pa rin gagawin ang bawal. Kasi doon siya maligaya at masaya Kumbaga ba, ayun ang hinahanap-hanap niya na yung kumbaga ba, yung mga pinagsamahan ninyo, na yung pala'y puno lang ng kasinungalingan mo. Diba? Kaya pinagdaanan ko rin yan. Nako. Kaya at least ako,
Yung babae, lumayo na. Umalis na po na ng Japan eh. Hindi na kami nagkita mula noon. Pero nabaliw sa akin yun. Eh, asawa na yun. Oh. Ako, ay, yun pa nagbibigay sa akin isa ng pera. Nagbibigay din ako pero mas nagbibigay din siya sa akin. Kaya huwag mong akong anuhin. Alam ko lahat ang kaganapan sa buhay. Napaka sinungaling mo. Lahat ng nakikita ko na hindi ikaw yun. Kahit nung nagsalita na basto sa babae, nakisyo malaki ang kargada mo. Alam mo, hindi ko ito ang pandinig ko ay parang ayaw ko nilang magsabi ng basta ako, sinasabi ko lang yung side ko. Kasi lalo lang ako nagiging masama kalaati dahil sa'yo. Baka yun ang sinasabi mo. Yung kakatahi-tahimik mo papaawa, ipik ka na naman kunwari wala kang ginagawang masama or nagbabalat kayo na namang ikaw na kunwari wala kayong relasyon. Nako, tigil-tigilan mo ko. Kung wala kayong relasyon talaga, o bakit nandiyan ka pa sa poder nila? Yun lang yun Yang ang bunganga mo parang puwet ng manok. Yun lang yun Kaya ako wala naman akong ginagawang masama. Ginagawa mo lang akong masama. Kaya alam ko yan, ayaw mo mausadan ka lang. Kaya nga sabi ko sa'yo, iyong-iyo na sila diba? Wala na ako magagawa Kahit sabihin ko pang mahal ko yung babae at mahal ko rin yung kanyang ina dahil nire-respeto ko sila. At sana naman wag mong babuyin. Bilang ang ko sa kanya may may simpatya ako sa kanila. May malasakit ako. Sabi ko sa kanya ganun. Wala siya sinasabi lang. O anuhin niya pa ako, tutuhin niya pa ako. Huwag kang magalit. Gusto pa ako akbayan kung ano-anong inaano sa akin kumbaga ba ginagawa akong bata. Boss, meron akong pagkain dito, gusto mo na itong may seaweeds ako. Ko? Isda? Isip ko. Lahat ng paraan kaya tigil-tigilan mo ako. Wala akong masamang ginagawa sa kanila. At ako'y nausadan mo na nga ako nakakuha mo na nga lahat ng gusto mo. Tapos ka pa, gagawa ka pa ng eksena nung noon. Wag ako. Kaya iyong-iyo na lahat dyan, hindi na ako makikialam at wala na akong gagawin eksena. Hindi naman ako gumagawa ng eksena, ikaw lang ang lahat ng gumawa ng eksena diba? Diyos na ang bahala sa lahat. Ako na patuloy na lang sa buhay ko. Kahit sabihin ko na mahalaga sila at mahal ko yung tao, ako may karapatan ako magmahal. Kasi binata ako wala akong obligasyon kundi sarili ko lang ikaw, pamilyado ka. Dapat nga i-focus mo yung sarili mo sa pamilya at anak mo. Hindi yung hunt ka pa ng hunt ng mga pare-parehas na naman ang lasa niyan. Iba-iba lang ang muka. Minsan yung ginagawa mo babalik din yung lahat sa'yo.
Hindi ko naman to dinadasal pero mangyayari na lang yan sa iyo. Sa'yo. Kaya, Diyos na lang ang bahala sa lahat. At huwag mo akong gagawan pa ng plano kung ano-anong gagawin mo pang eksena o anong gusto mong mangyari sa akin na ako'y mapasama. Kaya pagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo, eh kung total nasa iyo ng lahat di ba? Tiwala, ikaw na yata may-ari ng bahay. Kaya yung tahimik mo na yan ilabas mo yung totoo mo, yung katabilan ng bibig mo, di ba? Kahit anong hina ng boses mo makipag-usap ka para kang kausap mo ikaw lagi ang bida sa eksena. Wala kang pagpapakumbaba kumbaga ba ang datingan lagi ikaw lagi ang agrabyado, di ba? Pinapasa Diyos ko na lang lahat ito. Ako'y nagpapasalamat nakita ko lahat ng ito. Huwag ko lang malalaman na ito'y sasaktan mo at lulukohin mo ng dire-diretso at masira ang buhay dahil sa'yo. At bumalik at tatang sitwasyon na ako pala ang nais niya at ako ang gusto niya. Nako, ewan ko lang sa'yo. Pero hindi ko na hinihiling yun. Kung ibibigay ng Panginoon Diyos yun, matagal na. Ako'y ipapasalamat na lang at binigay sa akin yung clarity at kaliwanagan sa buhay ko, sa isip at sa puso ko. Yung mga nangyayaring ito, isang bagay lang talaga na hindi talaga umuukol sa akin. Kasi nga napaniwala ng isang demonyo. At marami raw koneksyon at marami raw siyang pera. Kaya niya mag-anak ng 10 dosena, di ba? Wala tayong magagawa talagang matalbil na bilat, matalas na bunganga, talagang magaling, talagang mambulada si Kados. Wala tayong panama. Sa atin lang naman binabantayan lang natin at hinihintay lang naman natin yung pagtahi natin wala, paano pa tayo tatangiin na manupulan na pala, diba? Naging na tayo, masamang tao, naging baboy na tayo sa kanila. Ngayon pala yung baboy pala nasa kanila na. Pala yung baboy, diba? Yun na lang, hanggang dito na lang at ako'y masyado na naman mahabang ating binibidyo na ito at ako'y dito ko lang naman pwedeng sabihin sa akin yung aking nararamdaman kaya ikaw kung hindi man talaga ikaw yon, yung pinaninindigan mo hindi ikaw yon, good for you. Wala na akong masasabi sa'yo kundi pagpatuloy mo lang. Good job para sa'yo, pare. Wala na akong dapat pang gawin pa. Baka ikaw lang may gawin na masama. At huwag mo nang gawin yun. Dahil lahat ng kaganapan at mangyayari sa akin, ikaw ang lahat ang aking sisisihin. Sa'yo lahat nakaturo. Diba? Di ba sabi ko sa'yo, lahat ng conversation mo, sa asawa mo, pati kay babae, ayun na-record ko. Wala akong dapat nang malinaw na lahat sa akin kung gaano ka tabil ang bibig mo, gaano ka sinungaling ang pagkatao mo. At wala na akong dapat pang gawin kundi manahimik na lang. At
wala na akong gagawin. Kundi patuloy na lang ako sa buhay ko at huwag nyo na akong pakialaman sa buhay ko. Ha? Pagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo. So, kung din sila masaya sa'yo, wala akong magagawa. Yan ang destiny nila. Diba? At ako, nagmahal lang din naman ako eh. Kaso mali lang talaga na tao yung na aking inantay at inintindi, di ba? Kaya magpakabuti ka na lang. Huwag mong silang sasaktan at lolokohin din. Kung sila tinatanggap ka pa rin at ano man ang kalagayan at sitwasyon mo sa buhay. Ako, mananahimik na lang. Kahit kung pwede lang talaga di ba? May gamot na mawala lahat. So, ako, tinapos ko na ang sarili ko. At siguro, masaya na naman ako sa ibang buhay, di ba? Wala eh. Talagang ang bungangang sinungaling hindi talaga tayo mananalo. Kahit magpakabuti pa tayo at gawin natin ang magdasal sa Panginoon. Kung ang demonyo nasa tabi talaga nila, wala tayong magagawa. Kundi pagdasal na lang sila na makita at maliwanagan ng kanilang mga puso, lalong-lalo na si ate at si babae. At wala na akong dapat pang gawin pa at ipakita ang sarili ko kung gaano sila kahalaga sa akin. Move on na lang tayo, di ba? Kumbaga ba, parang wala na lang nangyari, di ba? Kahit pagtuktukan po yung sarili ko kung sirang-sira na ako sa demonyo, wala na. Talagang yung makating bunganga at mga salitang pabor lang sa kanya wala talaga tayong laban, di ba? Demonyo nga, di ba? Lagi ko nga nasa tabi nila Okay, hanggang dito na lang At maraming salamat sa Panginoon at ako yung gabayan palagi, protektahan, lalong-lalo na sa taong ito na hindi natin alam ang tatahi-tahimik ito baka mayroon na namang gawin itong eksena at gawin ako naman ay maging masama sa paligid nilang tao na to. Ako'y bigyan na naman ng kaganapan na aayon na naman sa kanya ang lahat, di ba? Gusto niya ng yung corona na sa kanya, bigyan niyo na yung corona para siya na yung nakatayo doon sa ibabaw ng bubong niyo. Nakaupo. May kapa, di ba? Ganun na naman buhay Kaya ako patuloy na lang ako sa buhay ko at huwag niyo na akong pakialaman. Yun lang namang hinihiling ko. Bigyan niyo na lang ako ng peace of mind. At tayo parang walang nangyari na sa buhay natin. Tanggapin na lang natin yung kaganapan na sitwasyon na nangyari. At asahan nyo naman ako, wala naman akong dapat pang ipagsabi ko sa kani-kanino. Sapagkat itong lalaki na ito talagang baka itong kumakalat ng chismis na iyo. Makati pa sa gabi ang bunganga. Diba? Kaya, Lord, protektahan nyo rin sila sa kanilang mga buhay at bigyan nyo rin sila ng biyayang umaapaw. Si ate at saka si pajama girl. Kaya, huwag nyo silang pababayaan kung ano man yung destiny nila. At pagpalain nyo pa rin po sila at pinagdarasal ko rin po ang kanilang mga kaluluwa at ang kanilang mga puso at ang kanilang mga isip at damdamin na kayo nasa puso at isip pa rin niya, Panginoon. At ako patuloy na lamang po akong maniniwala sa kapangyarihan ninyo at pagpalain niyo po ako, hindi lang
ako kundi sila mag-ina. At itong lalaki nito pagpalaan nyo rin kung anong dapat ibigay sa kanya. Ako'y wala naman pong magagawa At lahat ng ito kumbaga ba talagang destiny na namin lahat ito. Kaya pinupuri kita, Panginoon, mga anghel sa langit, universe, spirit guide, mga ancestor ko, na ako inyong gabayan palagi at protektahan. At wag niyo po akong pabayaan, lalong-lalo na sa nangyayari sa buhay kong ito. Ako'y lagi niyong pagpalain at bigyan ng maayos na kalusugan at lakas na hindi umayaw. Salamat po, Panginoon. At pinupuri ko po kayo at palagi niyo po akong tulungan sa araw-araw. At sila rin mag-ina, lalo na si Pajama Girl, na lagi niyo po siyang i-bless at bigyan ng maraming blessing na dumating sa buhay niya. At makamtan niya yung ligaya na nais niya sa buhay. Salamat po, Panginoon, at ako'y patuloy na maniniwala po sa inyo at sa milagro at na darating sa buhay ko at blessing na umaabaw. Glory to God. Namaste. Domo. Simasen. Hi. Beep. Peace.